Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman Mabalik tayo dyan, yung yaman na yan. Talagang, kaya ako Cheers, nag-business para yuman. Oo. Pangarap ko nga, nag-aaral pa ako, sabi ko sa mga kabarkada ko, gusto ko puting kotse. Hindi ako nagkaroon ng puting kotse kahit kailan. Kasi nga, nabago yung pananaw ko magmula nung, binago ng Lord Alam ko, iba talaga ang pananaw. Meron kasing reason kung bakit hindi ako lumayo ng Caloocan sa bahay namin. Kasi, I grew up in a family na yung father ko nagtatrabaho dito sa Maynila. Weekend lang umuwi. Mother ko teacher doon. Okay naman ang family namin. We're a good family. Hindi naman sila mag-aaway. Kaya lang yun ang sistema. I find it na kulang yung time ng tatay ko sa akin. Parang personally, yun ang ganun ko siya natanggap na parang hindi okay na ang ganun lang kaikli ang relationship ng mag-ama. Para sa akin yun bilang anak. Kaya na naging dentista ako, unang reason ko, I want to get rich. Kaya lang, mas importante sa akin yung, I want my children to grow with me. Kaya yung aking mga anak, nandun lang sa tabi ko habang nagde-dentist ako. So, hands-on ba? So, yun ang isa sa mga reason. Kaya hindi ako nagkaroon ng puting kotse. Worth naman. Hindi, may nagbigay naman sa akin ng kotse. Hindi siya bumili. So, yun yung mga kondon, yung mga decisions that you have to make. Pero totoo, gusto ko talaga yumaman. Kasi, yun siguro lahat ng tao, di ba? Nagka-ambition mo. Dalawang reason kung bakit nag-dentista ako Number 1, gusto ko yumaman. Number 2, ayoko ng boss. Oo, pag kasi may dental clinic ka, boss ka doon. Pwede kang umalis doon, anytime na gusto mong umalis, pwede kang magsara, pwede kang magbukas, anytime. So, boss na boss ka doon. Yun ang mga intention ko. Until, I decided na hindi rin talaga pwede lumayo sa bahay. Kasi gusto ko yung mga anak ko, lumaki sa akin. Sa amin mag-asawa. At least nangyari naman po siya kasi tayo ka ng clinic sa tapat din po ng bahay. At nagbubunga naman kasi nga mga adult na yung mga bata. And I think God has blessed them naman na nasa Lord naman sila. Malapit naman sila sa Panginoon. Happy na rin ako. So, nung nagtayo po kayo ng clinic, Christian na po kayo nun? Oo. Nagtayo ako ng clinic, may asawa na ako. Pagkakasal namin, the first thing that we have to do, kasi yun lang ang kaya kong gawin maging dentista. So, nagtayo kami ng clinic dun sa lugar na yun. Nagrerenta kami, yun ang first na clinic. In fact, that's the first and last clinic that I had. Kasi hindi na rin nga ako lumipat. Ang dali, kaya mo yumaman. Excuse Pag me. pumunta ka sa mga Makati, kunyari, mag-clinic ka sa Makati, upa ka doon, may chances na talagang you're going to make it big. Ako, nag-specialize pa ako ng ortho. So, marami talaga opportunity. Kaya lang, again, pinili ko na mag-stay. At isa pala sa reason kung bakit ako talaga nag-stay, and this is a good story, yun yung panahon ng may dentistirador. Ewan ko kung nabalitaan nyo yung dentistirador. Ano raw? Pagpapanggap na pasyente yung hold-upper, tapos tatalian yung dentista. So magmula nung nangyayari yun, sabi ko, hindi ko pwedeng iwanan yung misis ko na klinika. By the way, dentista rin yung misis ko. Hindi ko pwedeng iwanan yung misis ko na klinika. Baka itali sila, saka yung mga anak ko nandoon. Kaya parang kasama yun sa decision ko na hindi pwede. Iiwanan meaning pupunta po kayo ng Magkiklinika ko sa iba, oo, tapos siya dun sa bahay, ay, mamatalo. Hindi niyo rin po kinonsider na lipat na tayo ng bahay, lahat tayo. Tapos tayo sa Makati, kung saan mas maganda yung market. Hindi na rin namin pinili yun kasi nga, una the church is very near doon. Doon malapit. Saka doon lumaki ang misis ko. So, hindi masyado yung migration. Hindi namin masyadong naisip. Ang naisip namin yung the intent of bringing the children na maayos naman. No? Maayos naman ang pamumuhay nila. Napro-provide naman ng klinika kahit there are times na medyo mahirap. Napro-provide naman yung mga pangangailangan. Pero hindi talaga ako naging karaming super rich. Pang kami, asa ka pa nga sa Lord kapag dentista ka sa isang lugar na hindi mayaman yung lugar. Asa ka sa Lord. There was a time, walang pang-upa.
Oo, tapos biglang magkakaroon ka ng pasyente. Ang pasyente mo, 10,000 ang halaga. Hindi ba? Oo. Kaya nagugulat ka talaga sa Lord. Pagsaing na lang. Oo, so sa halip na ang dentista ay parang komportable ka, no, naging faith-based ka pa kasi yung pananampalataya mo natin na pagtitibay kasi wow, biglang darating na lang wala po sa atin, may bibigyan ang Panginoon sa yung tuition ng mga bata, kala mo wala. Oo, yung mga ganun. Ano pa ba kwento ko? Ang isa sa meron akong kalungkutan kasi ito sa dental practice. And I think hopefully pag may mga dentista na nakikinig, kinakailangan yung record kompleto. Pag nag-dentist, nagpasyente ka, kanyari pinasyente kita, kailangan ultimong naka-record yun. Although ngayon, high-tech na naka-laptop na. Naka-index card. Oo, noong araw index card. Dapat isulat mong mabuti talaga kung ano yung itsura ng ngipin ng Hindi pasyente. pa ako lasing. Kasi, sa tagal ko na nga sa pagiging dentista, there was a time, may lumubog na barko sa Alam ko yun. area ng Manila Bay. Ang daming namatay. Siguro yun, parang nagbanggaan sila. Lumubog yung mga barko. So, ang daming namatay kasi passenger ship yung isa. Kine-claim ngayon nila, kinakailangan nilang mag-claim ng insurance. So, pumunta sa akin kasi yung isa sa namatay pasyente ko. Hindi kompleto yung record ko. Hindi siya naging magandang ebidensya. So, sayang, nalulungkot ako. Hindi ako nakatulong. Kaya magmula na, lagi sinasabi ko sa mga kapwa ko dentista, make sure kapag nagpasyente kayo that the records are very clear. Kung may pinastahan dyan, may bulot dyan, makanti yan, makustisyo yan, nakalagay lahat yun. Para at least, if they need a record, no, medical legal, may magagamit, makakatulong. Sayang yung mga ganun. Yun yung mga experience ko. Meron din akong kaibigan ko naman na ang problema naman niya, tumigil na siya sa pagiging dentista kasi yung kanyang, and that's the danger of the trade also, yung kanyang napasyente, hindi niya alam na may cancer. So, nung binunutan niya, some head cancer yata yun, somewhere in the face. Nung binunutan niya, hindi tumigil ang dugo. Namatay talaga yung pasyente. Oh! No. So, magmula nun, Sa clinic niya? hindi namatay sa clinic. Siyempre, sinugod niya sa hospital. Tuloy-tuloy Pero na. nagtuloy-tuloy, nag-produce bleeding. So ano po yung dapat na procedure doon? Oo, okay. Very good question. Talaga importante yung before treatment and diagnosis. Yung treatment plan mo sa pasyente. History, case history, may diabetes ka ba, may heart problem ka, lahat yan dapat kinoconsider mo. Kundi, kapag bunod ka lang ng bunod, baka magkaproblema ka talaga sa pasyente. The closest I was in sa ganyang issue, meron akong binunutan ng pangil, kasi yung pangil mahaba. Nung binunutan ko siya, hindi niya sinabing diabetes. Hindi niya sinabi. So siguro after 3 months nagkita kami. Kumusta ka na? Nagkita kami sa lubong lang kami somewhere sa community namin. Sabi niya, na-hospital ako doon nung nabunod. Di ba lang nagsabi sa'yo, no? Oo. Hindi niya sinabi sa akin diabetes. So, na-hospital siya. You could have died. Pwede kang mamatay nun. Pero, okay naman siya. Naging pasyente, tuloy pa rin siya naging pasyente. Pero dapat talaga, So pag diabetic po, hindi siya... lahat ng sakit na systemic, heart problem, high blood pressure, you really need to tell your dentist na may high blood pressure. Hindi ako galit. Kasi nga high blood pressure, di ba? Pressure ng blood, malakas. Ibig sabihin, malakas yung pump, malakas yung pressure sa ugat mo. So kapag binunutan ka, di ganun din yung pressure ng labas ng dugo. Dapat alam lahat yun. Kaya meron tayong mga tinatawag na pe-premedicate mo. Sabihin, iinom muna siya ng gamot bago siya makakunutan. Yung mga high blood yun, meron ng mga 30s, may high blood na eh. Hindi mo makikita sa itsura na sa edad na 40s. Wala ko talaga ng tanongin eh. Oo. So, yeah. Pagka may sakit, ay sabihin, ang mga negative din yung hawakan. Masakit yung ngipin, tama po ba? Tapos diabetes, high blood. Lahat ng systemic disease kailangan sabihin sa dentista. Kunwari ako, meron akong pasyente na senior citizen.
So yung senior citizen, kahit walang sakit, humihingi ako ng clearance sa doktor niya na pwede siyang bunutan. So may clearance yun, free to undergo extraction, bunot ka. Kasi yun yung safe talaga. Pag hindi mo ginawa yan, delikado lisensya mo. At least may pinangahawakan ka. Oo, na at the same time. Yun yung nag-release ng ano. Pero more than that, safe yung pasyente kasi. Safe yung pasyente. Hindi lang yung takot kang mawala ng lisensya, kundi safe yung pasyente, baka maksidente.